Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Ubat St. Anthony Cooperative, GSAC Hotel, GSAC General Hospital Incorporated, Peter Paul Philippine Corporation, Soreco 2, Computer Communication and Development Institute, Villa Soto Resort, Christina's Hotel and Resort, Angels Resort, Starboard Inn, Nick's Resto Bar, Hershey's Food and Refreshments, City Councilor Renalyn May Duca, City Councilor Maria Teresa Mate Perdigon, City Councilor Peter Joseph PJ Rabanilla, City Councilor Danny Dilaja, City Councilor Lester Lubiano, Matnog Sorsogon Mayor Catlea So, Derm Pure Aesthetic and Wellness, Rohel Polieres Botox, Botox Builders and Design, Mice Cafe, Mice Hotel and Resort, Soreco 2 Board Director Victorino Bitong Daria, Ian Rinoballes, Barangay Captain Samaria Luyo of Cabidan, Sorsogon City, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss RZ Glipo, former board member, 2nd District, Province of Sorsogon, Huban, Sorsogon Municipal Mayor Gloria L. Alindugat, Dr. Victea Pineda of Westix Institute Technology, APR Massage and Therapy, Ako Bicol Party List, katabang na kasurog pa, Honorable Mark Eric C. Juneda, City Vice Mayor, Arise Party List, BLD Hometel, Honorable Ryan Juneda, 1st District Board Member, Province of Sorsogon. Magandang umaga, Pilipinas, Baha, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga, probinsya ng Sorsogon. At of course, magandang umaga sa lahat ng naayon ng ating programang Issue Ora Mismo. Yan. Okay na ba? Aron? Ayan. Hello. Magandang umaga. Iba pa naman pala yung nakaon. Ano ba yan? Okay, once again, magandang umaga Pilipinas, Kumahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga probinsya ng Sorsogon. At magandang umaga sa lahat ng tumatangkilik ng ating programang Issue Ora Mismo. Ngayon po ay araw na naman ng Huwebes, petsa 24 na po sa buwan ng Abril. Ilang tulog na lang, election na naman. Ilan? 17 days more to go. Yan. Yung mga hindi pa nakakapag-prepare ng kanilang mga sobre, i-prepare na. Yung mga sample balot, sample daw kuno, pero dapat ang nakalagay yung kursunada ninyo. Ilagay sa balota 131 AKB party list. Ang inyong likod si Rosario Mistoso. Patuloy niyong napapanood sa ating programang Issue Ora Mismo ngayong araw na ito. Live na live po tayo sa ating Facebook page ng Bicol TV Sorsogon. Okay? Pakipailaw naman dito. Pinatayan mo ko ng isang ilaw. Bastusan na to Ay, Diyos ko. Eba, bawasin na. Siring man sa iyong Papa Harold, bawasin na. Abangan po ang ating guest mamaya, sa ilang sandali lang makapanayam natin dito ang third nominee ng Ako Bicol Party List 131 sa balota. Katabang na, kasurog pa. Walang iba po kundi si Attorney John Chan ang makasama natin maya-maya. At bigyang daan muna natin ang ating balitang Ako Bicol. Balitang AKB 131 sa balota. Okay? Balitang AKB, Ako Bicol widens lead in Albay Party List Race SWS. Ako Bicol is leading the party list race in Albay. According to a social weather station's SWS survey conducted from March 29 to April 5, 2025,
With just weeks before the May 12 elections, the Bicol-based group has pulled ahead of both national and regional rivals in the province. Survey results show Ako Bicol outpacing national party list, 4Ps, and fellow Bicol-based groups ang Provinciano and Bicol Saro. It remains the dominant regional political organization with significantly higher support across Albay's 3 congressional districts. Founded in Legazpi City after Typhoon Riming, Ako Bicol began as SOS Bicol, a rescue and livelihood NGO. It became a political party in 2010 and has since consistently secured seats in Congress, earning national recognition in 2010 to 20 and 2016 after topping the party list vote. Over the years, Ako Bicol has remained a strong advocate for disaster resilience, education, and regional development. Its current first nominee is Representative Elizalde Zaldico, former House Appropriations Committee Chair, while former Representative Alfredo Garbin Jr. is the second nominee. Garbin has reaffirmed the party's goal of pushing for constitutional reforms to attract more foreign investment. Under the party list system, 20% of House seats are reserved for sectoral groups representing marginalized sectors or regional interests. To gain the seat, groups must secure at least 2% of the national vote. Ako Bicol's commanding position in Albay reflects its deep grassroots support and sustained presence in local governance. In a related development, the same SWS surveys shows Lakas candidate and Albay 2nd District Representative Joey Salceda leading the gubernatorial race ahead of former Legazpi City Mayor Noel Rosal. Meanwhile, Lakas candidates are also leading in all 3 of Albay's congressional districts. In the 1st District, Representative Jill Bongalon has overtaken Crisel Lagman. In the 2nd District, Kitoko holds a wide lead over Caloy Loria. In the 3rd District, Adrian Salceda remains ahead of Fernando Cabredo. Yan po ang balitang AKB na hatid sa inyo ng Ako Bicol Party List 131 sa balota, katabang na Kasurupa. Magandang umaga po. At good morning na tabi kay Kap Arles Hanaban of Barangay Pamurayan. Siring mantabi sa imo, Kap. Good morning. Magandang umaga sa iyo. At magandang umaga sa lahat ng tumatangkilik ng ating programang Issue Ora Mismo. Ganda ng talakay namin kahapon ni Kap Arles. Sabi nga nila, sana mas marami pang programa kayong ipalabas every week. Kasi twice a week lang kami ni Kap, every Monday and Wednesday at 7 to 8. Kasi nga, syempre hindi rin po natin masyadong makuha yung oras ni Kap dahil siya po ay kasalukuyang kapitan ng Barangay Pamurayan. Pag-greet man po si Thea, nanonood kami sa'yo from G. De Guzman, all the way from Birac, Catanduanes. G, happy watching. Siling man kay Milay. Good morning. Nahiling ko sa picture nindo, ha. Walang kupas, parang PCSO. Kumusta dyan, G? Ang mga katropa na former DZAA dyan sa Birac, Catanduanes. Magandang umaga at salamat sa panunood. And kay Thea, happy watching sa nag-iisang unika iha ni G. Yan. Iyon ang pigsasabi ta, nahiling ko sa mga award kay ni Thea Dakulon. Grabe ang panghinayang ko. G, grabe ang panghinayang ko. Sabi ko, marasa pa dahil laman nagmana ang ina sa aki. Kung nagmana ko ta, mas nakul pa ang medalya ni G kaysa sa aki niya. Kaya lang, sorry. Dahil man siya nagmana, kaya ang sabi nila, sorry na lang. Yan.
Okay, so habang inaantay po natin ang ating guest ngunyan na aldaw na ini, si third nominee of Ako Bicol Party List 131 sa Balota, Attorney John Chan. Relax lang po tayo at sa lahat ng mga nanonood sa atin. Kung may mga katanungan kayo manungod sa AKB, mag-participate lang po ngayong araw na ito dahil special guest po ang ating mga kasama ngunyan na aldaw na ini. Digdi po sa satuyang programang Isyu Ora Mismo, ang programang namamayag pag sa probinsya ng Sorsogon. Happy watching sa sakuyang tugang dyan sa Binangonan, Rizal, sa St. Monique. At siya po ay kasalukuyang humahawak ng X-ray department dyan sa Angono Medics, Angono Rizal, si Renario Amistoso. At sa lahat ng staff, sa lahat ng staff dyan sa Angono Medics, happy watching. Ganon din sa anak ni Taxi Ian at si Angelo at sa kanyang nag-iisang wife all the way from Dubai, si Jo. Happy watching. Happy watching man po kay Ma'am Carmen De Llosa all the way from Australia. Yan, si Ma'am Gloriosa Lolo from Hong Kong. Happy watching sa inyong lahat dyan. At sa Barangay Pamurayan, sabi ni Cap Arles, dito sa amin welcome lahat ng partido na gustong mangampanya. Bawal dito ang may pinagbabawalan. Hindi daw katulad sa isang barangay sa West District. Pagkatapos magtribuna ng isa, biglang may nagsabi na may magtitribuna din, pero wag kayong pupunta dun ha, wag kayong a-attend. Walang ganyanan. Parang bastusan na yan, kumbaga. Sabi ni G, si Thea ang medalya ko saw. Kaya nga sana ikaw na lang ang naging medalya man ni Thea. Yan. So mga nanonood sa atin, mag-send lang po ng mga impormasyon. Si Governor Catleaso galing pala diyan sa sa public market, nakita natin, at welcome na welcome siya diyan. Kung ang init ng panahon, ganun din ang init ng pagtanggap sa kanya. Happy watching po kay Ma'am Gloriosa Lolo again. Salamat tunon po sa 10 stars na pinadala ninyo dito po sa aming programa sa Bicol TV Sorsogon, sa Isyu Ora Mismo. Maraming salamat po sa pagpapadala sa amin sa patuloy na pagbibigay ng ganitong mga sponsors sa amin. Ang pagpapadala nyo ng mga stars. Salamat po kay Ma'am Gloriosa Lolo. Okay? Mga tugang, sa usapin naman mo niyan, kang ining sa party list na kung saan, sabi nga ni po, namamayagpag na po ang Ako Bicol sa sa party list sa Bicol region. Nakakuha na po nanguna na po ang Ako Bicol na igwaning 53.87%. Tapos pandua ang 4-piece. Surunod na po dyan. Ang nahihiling ta po kayo ni mga tugang na araw kayo ni po na survey para sa kuya po ini po ang nagtataoning realidad na kung saan ang sarong party list igwaning nahihilingan o naginibuhan may resulta bilang party list. Haba ko itong party list na puro sana party-party. Puro sana party-party an pigatupag. Digdi po sa satuya sa Ako Bicol Party List. Tas no po ako nagsasabi na nag-endorso kay ni na Ako Bicol Party List dahil sa karapat dapat po
na makaluklok ini kitulong nominee ining Ako Bicol Party List 131 sa balota. Tandaan ta po dahil kitang ibang hanapon sa party list ang 131 sa balota. Nata po, very important an makatulo ka na nominee sa party list or sa Congress. Dakol na po kinapatunayan, dakol naman kinapatunayan ang Ako Bicol Party List 131 sa balota. Sa lado kan edukasyon, dakol na po ang nagtaon ng testimony tungkol sa mga napatapos kaini na kumbaga natabangan. Kaya nga ni ano ninda is katabang na kasurug pa ang pigdadarinda sa Ako Bicol Party List is katabang na kasurug pa. Because how many times na hindi napatunayan? Sa lado kang edukasyon, sa lado kang medical, infrastructure, pero na pong classroom building, naitaon ninda or napag-ibon ninda digdi po sa probinsya kan Sorsogon. Although nga ni, kanakaaging election is may pigdaraman na ibang party list ang nagkapir ng kandidato digdi. Pero bako ito naging hadlang na magtanom nin kulog nin buot ang grupo kang AKB taday sinda naka number 1 digdi. Pero despite of that, dahil sindang pick-upod na na sabi nga ni nagtanaw nin kulog nin buot. Alagad, ang ginibo ninda is serbisyo. Serbisyo sana ang pinahiling ninda sa tao. Kaya kasi hoda ngayon na na dahil kita na na tabangan na mag number 1, okay lang. Basta yaon kita sa tuyang pigdadara na slogan ninda na katabang na kasurug pa. Pag-abot sa lado kan medical, pira an natabangan ninda sa paagi kan GL, financial assistance, inibagang guaranteed letter na malawag ka dyan, lalo na kung naoperahan kay may mga bayaran kang 10,000, 10,000, 20,000, 50,000, 100,000, sobra pa dyan. Yaon po nakatabang an Ako Bicol. Yaon po nakatabang pirmi an Ako Bicol. Ining AKB 131 sa balota. Dakol na po kay ni kinatabangan sa manlain-lain na probinsya. Dakol na kaini kini nagtaon ng testimonya. Ayan. Habang pigalatarata po an sa tuyang guest, igwapo digdi ning babasahon kita ining Ako Bicol Party List 131 sa balota
Hataw, Sorsogon. Mga kasurog nating Sorsoganon, paparating na dyan ang inyong Ako Bicol Party List para sa Issue ating ora mismo. campaign rally. Isyu pampubliko. Isyu pagklaro. Isyu hatod Sa Webes na, ngunyan na aldaw, Abril 24, alas 6 din Banggi. Di ba? Diyan po sa Sorsogon Sports Complex or Sorsogon Sports Arena. Hatid ay kilig ang ating ambassador na si Jericho Rosales at ang RP, the Multi and the Multivitamins. Yan. Okay? Diyan po na Banggi, makihataw na diyan sa Sorsogon Sports Arena with Jericho Rosales and RP and the Multivitamins. Grupo kang RP at Multivitamins. Hatid po yan ng Ako Bicol Party List 131 sa Balota, ang campaign rally. So before that, magkakaigwa po ng motorcade. I think 4 p.m. or before the start of the concert, 4 p.m. or 5 p.m. magkakaigwa ng motorcade si Jericho Rosales and Company poon po sa Sorsogon Sports Arena going to Capitol Park. Magkakaigwa ng motorcade. Okay? So abangan po at dyan na Banggi, makihataw kay Jericho Rosales para sa campaign rally kang AKB Party List, katabang nakasurog pa 131 sa Balota. Sa mga nag-iisip po dyan, libre po inoy, hindi po inimbayad, bad may manamantala naman na maghagad kay mga bayad or masabi igwa ka mo ning nakatalaan na ingkudan, magbayad ka mo. Dahil po, first come, first serve. Kung mainot ka mo sa inutan, sige, umatab ka mo. Yan. Para sureball nindong mahiling, sureball nindong mahiling face to face si Jericho na ma-perform dyan sa Sorsogon Sports Arena. Sama-sama tayo sa paghataw. Mamaya na yan paghataw mamaya sa Sorsogon Sports Arena. Okay? So, inuulit ko, mamaya 6 p.m. sa campaign rally kan Ako Bicol Party List 131 sa Balota. Antabayanan po at dyan ang grupo ni Jericho Rosales and RP and the Multivitamins para mamaya sa campaign rally ninda. So sabi ko nga imposible na lamang na day ni makatulong seats sa House of Representatives. Bako lang po ini sa pagpahiling kainin ng mga concert ang basihan po saan pagkakaigwa o kung nata dapat niya to ini pilion ang Ako Bicol Party List 131 sa Balota. Bako po ini sa sa kadakulan kang tarpaulin na pigpost ninda. Bako po ini sa pag-perform ni Mr. Jericho Rosales. The best thing, mga tugang, na isipon ta, ang mga natabangan ka ini. Ang mga natabangan ka ini, yan po ang nagiging ladawan ta sa pagboto sa giraray kang AKB. Bako itong nahiling ta, iboto ko yan, tadarakulao ng tarpaulin. Iboto ko yan naidara ka ang digdi si Jericho Rosales. Pakonsuelo na lang po ini. Pero nahiling ta po baga for 15 years. Sa laog kan kahaluyan na yan
sa pagtukaw sa kamera, i-evaluate ta po ang mga naginibuhan kaini. I-evaluate niya to ang mga naging performance kaini na AKB. Bako ito na mga artista na nadara na kaini. Okay? Hain ito na ano. Igwa pa dyan yung pang spray. Gamitan mo na lang. Yan. Yan. Bako yan. So, habang pigabangan ta po ano, ang pag-abot ng Attorney John Chan, ini po ang pigsasabi niya to na ako po taas noo na kita mailihir niya to. Makailihir kita ning tulong seats dyan sa House of Representative kaining ako Bicol party list. Bako ta ini ikakasupog or ini once na yaon na po ini naka-sit dyan, taas no po ini na mga ano niya to, mga congressman na matukaw dyan. Taas no ta ini na ikakampanya na maging tulo po ang seats kaini sa camera dahil lang sa ang naging basiyanta ang mga naging performance na kaini. Naging mga nagkaginiribuhan na. Kumbaga, ang ano baga, ang apodkaan. So, pag-evaluate niya to, dahil kita masabi nin puro man lang ngaya papugi ni, dahil man ngayon pinagkaiba kang ibang party list. No. Sa araw kayo na aktwasyon, mga tugang, kita mismo ang makasabi na ang party list na ini is talagang may ladawan ka mo. Pag-evaluate nindo, ano ang naginibuan ka ini from Cam Norte, Cam Sur, Albay, Catanduanes, Masbate, and Sorsogon. Kaya po baga ano, halos oral daw, igwa inining ano, igwa inining mga pigpo-post na sa indang mga accomplishments. So, yung pagsasabi ta po mga tugang na basehan ta po ang accomplishments kan sarong party list. Mapa congressman ini or mapa ano pa man, once na yaon na po ini na naka tukaw na, gibuhon ta na po ini na ano na regular na kaibahan ta digdi. Okay? So mga tugang yaon na po nagabot na ang bisita ta. Ma-break lang po kita nganing mataon ta po ning time na medyo makapag inhale exhale ang satuyang congressman. Ako po mga tugang taas no na po ako mataram na dahil ko na po iniapuno na attorney, congressman na po ini. Sabi ko nga ni po, sa kadakol na accomplishment kang ako Bicol, imposible po na daita po ini, dahil po kita maka 3 seats sa Congress. Okay? So, ma-break po kita nganing taon ta po ning pagkakataon na makapag ano nga ni, sabi nga ni po baga no, maka inhale exhale man sa attorney John Chan. Break po muna kita. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV.
Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Okay, welcome back sa tuyang programang Issue Ora mismo dito lang po sa Bicol TV Sorsogon, ang sulamiting telebisyon sa probinsya kan Sorsogon. Sa ngunyan po dahil po kung mabigla at ang guest po, bako pa po si Jericho Rosales. Sabi ko nga, di po kanina, kan nag-istran kami ni Atty. Bakit pa pupunta dito si Jericho? Nandito ka naman. Mga tugang, dahil ko ito po pagparapahalo yun, ang makaibanta po ngunyan si Congressman Atty. Jan Chan. Sir, good morning. Good morning po, sir. Maray na aga po sa Indoga, boss. Yun po, kamusta po kayo, sir? Okay lang po, parang may similarity tayo, sir, para sa tayong gwapo. Opo, pagdating po dyan, second nominee lang ako. Second nominee si sir sa kagwapuhan, ibig sabihin ako ang first nominee. Opo. Siyempre, ako ang anchor dito, sir. Anyway, mga kaibigan, sabi ko nga ni po mga tugang, sa ngunyan, makakaulit po si attorney. Pero, to be honest, mga tugang, nahilinta po ang pagiging low profile ka ini na abogado na ini, and napakabata pa mga tugang. Pero, ang sa pagserbisyo, kumbaga hinug na sa panahon. Attorney, ang sa imong pagbati ng nasa sa tuyang mga Bicolano. Maray na aga po sa mga kababayan ko ng Bicolano at saka dito po sa Sorsogon. Alam niyo po, mamaya meron po tayong event ng 6 p.m. Invite ko lang po sila, sir. Yes, opo. Meron po tayong event mamaya sa Sorsogon Sports Complex. Mamaya magkita-kita po tayo doon. At saka sana maganda po yung umaga nyo ngayon. Yes, opo. Ako Bicol Party List 131 sa Balota, katabang nakasurog pa at dyan nabagay ma-perform pa. Opo. Yan. Yes po. Okay? So, dagas-dagas po kita mga tugang ang sasabi po ni ining campaign rally. Kumbaga, ginibo na po ini sa ibang probinsya. Pero sabi nga ni ako Bicol, dahil pwede na dahil pwede mag-perform sa Sorsogon. Ata number 1 kamo digdi sir. Number 1 na digdi sa Sorsogon ang AKB Party List 131 sa Balota. Okay sir, nagkapir ang question po ang pig-prepare ta digdi para po sa mga naghiling sa tuya. Anyway, sa gusto po magpaabot ning kahapotan, yaon po nakalive pitangon niyan sa Facebook page kan Bicol TV Sorsogon. Kaya anytime po pwede ka mong magpaabot ning mga kahapotan na gusto nindong ihapot sa tuyang third nominee kan AKB na si Atty. Jan Chan. O tawagin na po natin Congressman. Salamat sir. Kita po kumbaga iba na po ang nganyan kang AKB, mas pinalakas talagang. Sabi ko nga kanina sir, ang basehan kaya kang sarong party list para mag number 1 ka. Bako itong padarakulaan kang tarpaulin, padakulan kang posting, padakulan kang pagdaradig din ng mga ma-perform. Alagad ang accomplishments na talagang sa laog kan sobra 10 anyos na pagtukaw sa kamera kan AKB, dakol na ining napatunayan na naginibuhan sa buong Pilipinas, not only in the Bicol region. Opo, okay, sir? At saka yan po ang kinaganda po na ako Bicol dahil 2010 pa lang po sir ay padagos na po talaga ang tabang sa kababayan po natin Bicolano. Sabi nga ni ang tabang ninyo sir, from womb to tomb. Yes talagang po. masasabi tayan, Opo. Very proud kasi bilang media, talagang nasubaybayan tapo yan together with Ma'am Sally. Talagang si Ma'am Sally, tekang inot, jaon lang kami sa padiit-diit.
Hanggang ngunyan, talagang ini si Ma'am Sally, pag sinabi mong Ma'am Sally, ang bagong pandok niya, ma-imagine niya, kundi ang AKB party list. Opo. Tapos ngunyan, iba na. Bako ng AKB, 131 na. Pag, Opo. yan ang tatandaan ninyo sa 131 sa balota. Si Ma'am Sally yan, sigurado. Okay? Opo. Okay, mga tugang, sa nagkapira niya itong kahapon kay Sir, Sir, nakilala ang Ako Bicol Party List bilang advocate ng disaster resilience. Sa ngayon, paano natin ito mas papalawakin sa mga lalawigan, lalo na po sa mga munisipyo? Iyo tabi, actually 2006 po ay nagsimula po ang Ako Bicol bilang disaster response po doon po sa Typhoon Reming. At nung 2010 ay naging party list na siya na official. At simula pa noon ay advocacy na po at core mission na rin po. Parte ng core mission ng Ako Bicol ang disaster resilience po. So para sa atin po, makikita natin bukod po sa mga proyektong ginagawa po ng Ako Bicol, tulad po ng disaster response na kunyari ngayon po nangyari ang kalamidad, mamaya po nandigdig na po yung yung Ako Bicol, handa nang tumulong. Bukod po dyan ay syempre dahil po tayo ay nakaupo po sa Kongreso ay naidadala po natin yung mga hinaing at saka pangangailangan po ng mga kababayan natin Bicolano on a national level. So meron po tayong nagawang batas sa pamumuno po nila Kong Zaldico at saka po ni Kong Jill Bongalon na naipasa po yung batas Republic Act 12076 which is the law mandating evacuation centers po in all localities in the Philippines. And syempre, nandyan po yung Bicol. Wow. So yun po, meron po tayong mga standardized na evacuation centers din po na ginawa all around Bicol at saka syempre all around the Philippines. Kaya nga po, speaking of evacuation center, kasi sir, every typhoon or may kalamidad, nagiging takbuhan ng mga constituentes yung mga eskwelahan. Apo. Na which is minsan ang eskwelahan kasi nagsisiksikan, tapos yung mga upuan talagang Meron po ba kayong plano na makagawa ng modernong evacuation center sa bawat probinsya or bawat munisipyo? Opo, sir. Yun nga po, maganda po nabanggit nyo yung problema na hinaharap pagdating po sa paggamit sa paaralan. Kasi nakikita natin, syempre hindi lang naman po estudyante yung apektado dito na hindi po makakapag-aral lang ilang linggo o minsan buwan pa. Nakita po natin merong mga eskwelahan na yung mga estudyante nakabalik lang after a few months. Bukod po sa kanila, syempre nandyan po yung mga evacuees na yung pangangailangan nila ay syempre hindi naman na tutugunan pagdating po sa paaralan lang. Syempre, kailangan po ng specialized na evacuation center pagdating po sa mga evacuees natin. Kaya naman po yung sa Republic Act po na ipinasa po ng Kongreso sa suporta po at saka sa leadership po nila Kong Zaldi at saka ni Kong Jill Bongalon, ay meron po tayong batas na nagmamandate po na may evacuation centers po tayo. At yan naman po ay sinisigurado po na Ako Bicol na alam po natin kung saan po yung mga lugar na magaganda po yung lokasyon at saka maganda po yung mga facilities na malalagay po sa evacuation center nang maginhawa naman po yung mga buhay po sa ng evacuees kung sakali ay kailangan po nilang gamitin ito. Parang yun sir, home away from home. Yes po, opo. Okay. Kasi at least kailangan din isipin natin yung comfort din naman po nila doon at saka nami-meet po yung mga kahit minimum na mga health standards po ng ng evacuees. Sir, sa usapin naman po ng ayuda, yung mga ayuda, mga AX, mga tupad, na kung saan, ito na po ang sabi nga natin, minsan sagot sa kahirapan din ng ating mga mamamayan. May mga issue kasi na minsan, pag malakas ka sa kapitan, yun ang nakalista. Pag kung malakas ka sa tagalista, nasa listahan ka. Pero pag hindi ka malakas, burado ka dyan. Sa ganito pong usapin na minsan nadadamay yung mga nagbibigay ng ayuda, ano po ang pinaka-plano ninyo na ito talagang totally maibigay sa nangangailangan? Bako yung hindi yung nangangailangan na kung saan dapat nangangailangan mabigyan, yun pang nawawalan. Opo. Tama po kayo sir, na maganda po yung sana yung mga ayuda ay makarating po talaga sa mga qualified na beneficiaries dahil sila po talaga ang iniisip pagdating po sa ganitong mga na binibigay po ng gobyerno. So, una ay dapat po linisin po natin yung mga listahan dahil nabanggit nyo nga po meron pong naisisingit,
na hindi qualified. Yan. So dapat po sa tuwing meron po tayo mga binibigyan ay nakikita po natin kung entitled po ba talaga yung mga nakaka-receive po ng mga benepisyo na ito. At yung pangalawa naman po, yung panduwa, kay Congressman Jill Bongalon ay narinig na rin po natin siyang i-advocate yung pag-digitize po ng pagbibigay ng ayuda. Ay, oo. Dahil sa pamamagitan po ng pag-digitize ay syempre wala na po, mababawasan po yung nabanggit niyo po na palakasan na Exactly. system. Oo. So, yun po yung mga pwede natin gawin para yung pagbibigay po ng ayuda ay mas mapaganda pa at saka mas maging efficient pa lalo. Sir, ito po ang talagang hinangad natin ngayon is makatatlong seats tayo sa Congress. Ano po ang gusto ko lang po malaman, kumbaga, para ba sa isang congressman na kumbaga yung pinakasahod niya, kung sa tatlo kayo, ano po ito, paghahati-hatian ninyo or bawat isa may matatanggap? Actually, yung maganda po yung tanong dahil malilinaw ko po ngayon Opo. yung dahil yung pondo po ay hindi po napupunta yun sa party list. Ang benefit po na nakakapagpaupo po tayo ng tatlong nominees po sa Kongreso ay more on the representation po. Mas marami po tayong representante na makakapagdala po ng mga hinaing at saka mga pangangailangan po ng Bicolano sa national level. At yun po yung dapat nakikita natin at hindi po siya talaga yung pondo mapupunta po sa party list dahil po yung based po sa system ng Congress ay may nakaalat po sa mga congressmen sa individual representatives para po makapag-implement ng project. At kung meron po tayong tatlong representative po sa Ako Bicol na makapasok po sa Kongreso ay mas marami po as mas malakas po yung boses po natin sa Kongreso. At mas masisiguro po natin na lahat po ng pangangailangan ay makakarating po sa national level na diskurso po. Ayan. So, very clear po, bawat congressman may pondo. Kung tatlo yan, wow, 3 pondo ang mabababa sa atin. Kaya ito po talaga ang ina-advocate natin na ang Ako Bicol Party List, itong 131 sa balota, is wag po tayo magdalawang isip na ilukluk sila. Dahil bawat isa may pondo, 3 pondo yun. Kumbaga, hindi na tayo mag-aagawan sa pondo. Talagang, kumbaga, ito na ang isa sa sagot sa kaginhawahan natin. Okay? So, sir, sa hinaing ng ating mga kababayan, hindi nawawala ang issue sa lubak-lubak na mga kalsada, probinsya man o sa National Highway. Ano ang magagawa or ano ang plano ng Ako Bicol Party List sa usaping ito? Opo, napaka-importante po nitong issue ngayon, lalo na kakatapos lang po ng Holy Week. Ang dami po sa mga kamag-anak natin o kaya tayo mismo ay nag-uwian. Siyempre nadaanan natin, nakita natin yung mga highway, mga national highway na bako-bako, lubak-lubak, at saka maputik. Maganda po na pagdating po dito sa pag-solve po ng ganitong problema, magamit po ng Ako Bicol yung kanyang connections, yung network niya po sa national agencies, lalo na po pagdating po sa DPWH, na makapag-coordinate po ang DPWH at saka matutukan po na Ako Bicol at ma-monitor po yung pag-ayos po ng kalsada natin at ma-coordinate po sila pagdating po sa LGUs din dahil siyempre ang LGUs din ang nakakaalam po kung saan po mismo yung mga lugar na may particular na concern po na dapat pagtuunan ng pansin. So magagamit po na Ako Bicol yung network niya as an important factor po in helping rehabilitate and fix po yung mga kalye po natin dito sa Bicol. Wow, talagang ito po yung yung sinasabi nila na anong problema mo? Pero wag mo kung sabi natin ako yung manghuhula ng problema mo. Opo. Dapat isabi mo ang problema mo para matugunan ko. Opo. Ayan, at dapat po ay wala pong disconnect po pagdating sa discourse. Dapat po ay malinaw po yung information na karating from the localities pati po sa national agency. So yun po, importante po na walang disconnect din. Ayan. So, attorney, alam ko po talagang from 2010 nandiyan yung Ako Bicol, up to present nandiyan pa rin po. Ano po yung mga sabi natin na mga nabago natin sa for 15 years ng pamamayagpag ng Ako Bicol Party List? Ang masasabi ko pong nagbago sa Ako Bicol Party List ay syempre nung simula po ay yung nga po, inabanggit niyo po kanina ay
marami po tayong mga kinailangan gawin para makapagpaupo po ng mga representatives. Ngayon po ay napalakas pa po natin lalo yung network natin as Ako Bicol. Napalakas po natin yung representation po natin sa mga Bicolano. At yung mga kongresista po natin na napapaupo ay nakikita po natin na mas nakapagsanay po pagdating po sa pagpa-policy research at pagsasabatas po ng mga pangangailangan ng mga Bicolano. So nakikita ko po na yung mga pagbabago bukod po sa pagpapalawak ng network at saka sa pag-increase po ng presence niya all around Bicol ay nakikita ko rin po na yung mga kongresista po na nahahalal natin ay mas magagaling at mas capacitated na ngayon na lutasin at saka isolve po yung mga problema natin mga Bicolano po. Oh, okay. Thank you very much mga tugang. And this time mga tugang sa mga this coming May 12 election, para hindi na kayo mahirapan sa paghanap ng Ako Bicol Party List kung saan ninyo ito isi-shade, wag na kayong problema. Saan po ito matatagpuan, attorney? Ang 131 Ako Bicol Party List during the sabi nga ni Perilian sa May 12. Opo, sa May 12 po, ang makikita po natin yung balota. Nasa likod po ito ng balota, yung number 131, makikita po natin siya sa kanang bahagi po ng likod. Hanapin lang po natin agad yung number 131, Ako Bicol, at shadean po natin yung itlog po sa tabi ng number 131. At siguraduhin po natin na isa lang po ang iboboto dahil po pag more than one ay based po sa COMELEC rules, may invalidate po yung vote ng mga bumoto. Sayang naman at marami pong namumroblema na sa ganito. Nabanggit din po yan ni Kong Pido Garbin na dapat isa lang po ang shadean. Iyan, dapat isa lang Sabi nga, huwag kang mamangka sa dalawang ilog. Dapat Ako Bicol Party List lang. 131 sa balota. Diretso okay? na po. This time po, attorney, hingin ko pa ang iyong mensahe sa ating mga Bicolano, lalo na po sa buong Pilipinas na alam naman natin ang party list hindi lang po para sa Bicol, sa buong Pilipinas. Opo. Yun po, Diyos mabalas po sa Indogabuas. Maraming salamat po sa inyong mga nakikinig at saka sa inyo po sir sa pagbibigay po ng opportunity na ma-share ko po yung advocacies namin at saka mga platform namin. Yun po, maraming salamat po sa padagos po na suporta po sa Ako Bicol. Buong 15 years po ng existence ng Ako Bicol ay nararamdaman po namin yung init ng pagtanggap nyo po sa amin. At kami naman po ay padagos din po ang suporta at pagtabang po sa buong Kabikulan. Pati na rin po dahil nasa national level po tayo, magbe-benefit din po ang buong bansa sa mga polisiya at saka mga batas na mailalagay po natin sa Kongreso. So maraming salamat po at yayain ko po ulit kayo. Kung nasa Sorsogon po kayo, ay magkita-kita po tayo mamayang 6 p.m. sa Grand Rally po, dito po sa Sorsogon Sports Complex. Kita-kita po tayo. Nandun po si Jericho Rosales. Opo, nandito naman po si Sir Attorney Jan Chan. Yan, di ba? Okay, maraming salamat po, Attorney. At tandaan po huwag na kayo magdalawang isip. Ako Bicol Party List 131 sa balota. Magandang umaga po. Magandang umaga, sir. Salamat po. Okay. Thank you very much, sir. Salamat po. Opo. Ayun. Tayo ako sa tabi. Ay, para naman kami magkapatid. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV.